Isang gabi, nakatitig siya sa kisam ng kwartong inuupahan niya sa Tondo, walang ilaw dahil naputulan na sila. Walang laman ang tiyan, halos mawalan na ng pag-asa. 3 beses nang nabigo. 7 taon lang ang lumipas, siya na ang CEO ng isang lifestyle brand na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay Michael. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Sorsogon. Simple lang ang buhay namin doon. Ang tatay ko, si Mang Ben, ay isang mangingisda at ang nanay ko, si Aling Nena, naman ay naglalako ng gulay. Alam kong nagsusumikap sila para lang makakain kami ng 3 kong kapatid. Kaya bata pa lang ako, alam kong hindi ko gugustuhin manatili sa ganitong sitwasyon. Pero paano? Sa aming lugar, halos walang oportunidad. Kaya nung makapagtapos ako ng high school, dumiretso agad ako sa Maynila. Akala ko madali lang ang buhay sa syudad. Pero nagkamali ako. 5 taon akong nagtrabaho sa mga call center, nagtitipid, nagsisikap, pero parang walang nangyayari. Gusto kong umasenso. Gusto kong makatulong sa pamilya ko. Gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Kaya nangarap ako. Nangarap akong magkaroon ng sarili kong cave. Nag-ipon ako, umutang sa mga kamag-anak, at itinayo ko ang tea cafe ni Mike sa Tondo. Pero pagkatapos ng 6 na buwan, nalugi ako. Hindi ako sumuko. Sinubukan ko ulit, nagtayo ako ng car wash. Mike's Car Wash ang pangalan. Akala ko ito na. Pero pagkatapos ng 1 taon, bagsak na naman. Sabi ko sa sarili ko, sige, huling gearhay na to, nagtayo ako ng online shop na nagbebenta ng shirts. Wear Mike ang pangalan. Pero kahit ano nang gawin ko, hindi talaga kumita ng sapat. 3 beses akong nabigo. 3 beses akong nalugi. Ubus na ang ipon ko. Ubus na ang pasensya ko. Ubus na ang pag-asa ko. Pero isang gabi, habang naglalakad ako sa kalye, nakita ko ang isang matandang babae na naglalako ng mga handmade na bag, may nakita akong kinang sa mata niya. Kinang na nagsasabing, kahit mahirap, tuloy lang ang laban. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Kuya, bilhin mo na ang bag ko. Pangkape mo na lang. Hindi po ako umiinom ng kape. Pero ang ganda ng bag nyo. Kayo po ba ang gumawa nito? Ako ang gumagawa. Pinaglumaan na damit, ginagawa kong bag para may pangkain lang. Magkano po ba ito? Kahit magkano, kuya. Basta may pangkain kami ngayon. Alam nyo po, may nakikita akong kakaiba sa inyo. May passion kayo sa ginagawa nyo. Passion. Ano pa ba ang magagawa ko? Ito lang ang alam kong gawin para mabuhay. At magtiwala kayo, kailangan nyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Bumalik ako sa kwarto ko ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakita ko sa matandang babae ang sarili ko. Ayaw kong sumuko. Alam kong mayroong paraan. Alam kong mayroong pag-asa. Kaya kinabukasan, lumapit ako sa matandang babae. Nagtanong ako kung saan siya bumibili ng mga tela, kung paano niya ginagawa ang mga bag. Nagulat ako sa kanyang sipag at tiyaga. Kahit sa kabila ng hirap, may ngiti pa rin sa kanyang labi. Doon ko na-realize ang problema ko ay hindi ang ideya, kundi ang execution. Hindi ko kailangan ng bagong ideya. Kailangan ko lang ay bagong diskarte. Kailangan ko ng determinasyon at tiyaga na nakita ko sa matandang babae. Kaya muli umutang ako. Pero this time, hindi na para sa sarili kong ideya. Para ito sa ideya ng matandang babae. Nag-offer ako na tulungan siyang ibenta ang mga bag niya online. Nagulat siya at nag-alinlangan. Pero sa huli, napapayag ko siya. Gumawa ako ng website, kumuha ako ng magagandang litrato ng mga bag, pinangalanan ko ang brand na Lola's Legacy. At sa loob lang ng 2 linggo, umulan ng orders.
Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Isang gabi, kausap ko si Aling Nena, ang matandang babae. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Michael, totoo ba ito? Ang dami na nating nakikita. Paano ito nangyari? Aling Nena, nangyari ito dahil sa sipag at tiyaga nyo. At dahil sa paniniwala natin sa isa't isa. Talaga bang magiging milyonaryo tayo? Hindi ako makapaniwala. Opo, Aling Nena. Ito pa lang ang simula. Marami pa tayong matutulungan. Salamat, Michael. Kung hindi dahil sa iyo, baka naglalako pa rin ako sa kalsada. Hindi po, Aling Nena. Kung hindi dahil sa inyo, baka sumuko na ako noon pa. Kinonsulta ko ang mga kaibigang nagtatrabaho sa fashion industry. Nagtayo kami ng isang maliit na workshop sa Tondo. Nag-hire kami ng iba pang matatandang babae na may talento sa pananahi. Nagbigay kami sa kanila ng desenteng sweldo at benepisyo. Lumalaki ang Lola's legacy. Ang dating mga basurahan na ginagamit sa mga bag ay naging simbolo ng pag-asa. Ang dating mga matatandang babae na halos walang makain ay naging mga designer at artisans. Ako? Naging CEO ako ng Lola's Legacy. Naging multimilyon na ang kumpanya. Pero ang pinakamahalaga, nakatulong ako. Nakatulong ako sa mga taong katulad ko na halos sumuko na sa buhay. Ang Lola's Legacy ay hindi lamang isang brand. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng pagbangon, at ng paniniwala sa kapwa. Ang dati kong mga negosyo ay nabigo dahil sa kakulangan ko ng kaalaman at karanasan. Pero ang Lola's Legacy, ito ay nagtagumpay dahil sa puso, sipag, at paniniwala sa kapwa. Mula sa 3 beses na pagkabigo, bumangon si Michael at naging CEO ng isang multi-million lifestyle brand, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang kwento ni Michael ay patunay na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta may tiyaga at pananampalataya, may pag-asa. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.